Umakyat na sa 13 ang criminal complaints na isinasampa ng Bureau of Internal Revenue laban sa mga personalidad na may irregularidad at questionableng pagbabayad ng buwis. Ngayon, may-ari naman ng Wawo Builders ang naharap sa tax evasion complaints. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sa ikawalong araw ng taong 2026, muling nagtungo ng tanggapan ng Department of Justice ang Bureau of Internal Revenue para sa anilay pagpapatuloy ng pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control corruption sa bansa. Isang kontratista na naman kasi ang sinampahan ng reklamong kriminal ng BIR dahil muli sa tax evasion. Inireklamo ng ahensya si Mark Alan Villamor Arevalo na may-ari ng Wawaw Builders, isa sa mga top contractors na nakasecure ng mga government infrastructure project. Nasa tinatayang 48.39 million pesos ang umano'y tax deficiency nito. Basically, the basis of the complaint is that he was given a contract, to do a flood control project, a river infrastructure protection in Bulacan in 2024. He received the money, but no flood control project was actually made. So it's a ghost project. Ayon sa isinampang criminal complaints ng ahensya, nilabag ng Wawaw Builders ang Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1977. Ayon pa sa BIR, nakakuha ng 72.37 million pesos na net of withholding taxes ang Wawaw Builders sa tatlong tranches mula Marso hanggang Abril ng 2024. Mula naman ito sa 77.20 million peso riverbank contract sa Barangay Kaingin, Malolo City, Bulacan. Bigurin aniya si Arevalo na magbigay ng tamang impormasyon sa income tax at VAT returns pati sa ikalawang kwarter ng 2024. Wala namang pong proyektong ginawa, so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating cost, are fictitious and existent. Inuuna talaga namin yung mga ghost projects kasi mas madaling ma-establish yung culpability. Kasi titingnan lang namin, nag-declare ka ng cost sa return na sinabit mo, pero madaling ma-verify na wala ka naman talagang ginawang proyekto. Pero paglilinaw niya, sinusuri nila lahat ng proyekto, pati mga substandard project. Pwedeng substandard may nagawa, pero inflated din naman yung costs na dineclare niya, and that is also a violation of the law. Bahagi aniya ang hakbang na ito ng kanilang ambag sa pagtugis sa mga nasa likod ng katakot-takot na flood control corruption sa bansa. Pero nang tanungin naman kung kamusta na ang 12 nauna nilang isinampang criminal complaint. Well, ongoing pa po ng preliminary investigation. Wala pa hong resolution doon sa mga naunang kaso. Tiniyak ng ahensya na iniimbestigahan nila lahat ng personalidad na nadadawit. Sa kasalukuyan nga, pagdating sa malalaking pangalang sangkot, ang kontratistang si Sara Diskaya pa lang ang nakukulong, habang ang iba patuloy pa ring malaya sa labas. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.